Hey, good morning, good afternoon, good evening. Depende, syempre, kung anong oras tayo nanonood ng ating session. But before we start our sessions today, let us pray and ask the guidance of our Almighty Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts as we embark on our journey today. Guide us with your wisdom and strength. Grant us clarity in our thoughts and courage in our actions. Help us to use our knowledge for the greater good and to support one another with compassion and understanding. May your blessings be upon us, bringing success and fulfillment to our endeavors. Amen. Okay, our topic on this session is about production and cost. Okay, so let's now proceed to our formal session and let me share my slides. Okay, okay, okay. When we say production and cost, syempre, isang topic na relatable sa ating lahat lalo na sa businesses. So, ang production ay tungkol sa proseso ng paggawa ng goods or services. So, imagine niyo na lang na may maliit kayong bakery. Okay? So, you need ingredients like flour, sugar, eggs, and of course, labor. So, yung mga bakers mo also to produce the bread. So, lahat ng ito ay part ng production process. So, sa production, may iba't ibang klase ng cost, di ba? Hindi naman pwedeng wala tayong cost. So, mayroon tayong fixed cost na kahit wala kang production, kailangan mong bayaran. So, tulad ng renta or yung utilities. Mayroon naman tayong tinatawag na variable cost na nagbabago depende sa dami ng ginagawa mo. Tulad ng kung gaano ba karaming ingredients or gaano ba karaming workers na pinapasahod mo. So, halimbawa, nag-decide ka magdagdag ng extra batch ng pandesal dahil mas mataas na yung demand. So, automatic, tataas din yung tinatawag nating variable cost. Okay? Kasi gagamit ka ng mas maraming harina o at oras ng tao. So, kaya critical na alam mo yung relationship ng production at ng cost. Okay? Para ma-maximize mo yung kita mo and of course, to minimize your gastos. So, it's all about balancing how much you produce at kung paano mo ma-manage ang cost para, syempre, para tayo kumita. Our production function. Okay. Ang production function ay naglalarawan ng relationships, okay, or ng connections ng inputs sa output, okay? So dito natin nakikita kung papaano ginagamit ng firms yung mga resources na meron sila tulad ng labor, capital, at raw materials para makagawa ng goods at services, okay? Inputs, ano yung mga ginamit or sino yung mga ginamit, pwede. At output, ano yung produkto or serbisyo na nagawa. Okay, let's see the key points. Okay, inputs or yung tinatawag nating factors of productions. Number one dyan, of course, the labor. When we say labor, ito yung manggagawa o empleyado ng company. And we also talk about the capital as the factor, one of the factors, ito yung mga machinery at equipment na ginagamit to produce the products. Okay? We also have a land, ito yung tinatawag nating natural resources, 'di ba? Tulad ng of course ng lupa, 'yan na nga. And ito yung tinatawag natin na uh, fixed asset natin. Okay? And of course, the entrepreneurship, ito yung tinatawag na pamamahala or the supervision and the management as well as the innovation. Okay? And output naman, kapag
ito yung tinatawag natin na dami ng goods na napoproduce or services na nalilikha natin. Okay? That's the key points of the production functions. Okay, the short run and the long run. So, pag-usapan natin yan. Okay, sa short run, may mga inputs na fix o hindi madaling baguhin. Okay, tulad ng mga machines. So, ang firms ay or a company ay pwedeng mag-adjust ng variable inputs tulad ng labor, pero ang fixed inputs ay nananatiling constant. While in the long run, sa long run naman, lahat ng inputs ay pwedeng baguhin. So, pwedeng magdagdag o magbawas ng lahat ng factors of productions na nabanggit kanina. Kasama na doon yung machines at labor. Okay? Halimbawa, sa isang factory na may fixed na machines, pwedeng magdagdag ng workers sa short run. Pero sa long run, pwedeng palitan o dagdagan na rin lahat ng inputs tulad ng pag-upgrade ng machines or pag-expand ng factory. So, sa madaling sabi, isipin nyo na lang sa isang event. Sa short run, may limitadong resources ka. Pero sa long run, pwede mong palawakin ang lahat ng resources mo para sa mas malaki at mas magandang event. So, that's the short run versus the long run. Okay, law of diminishing returns or what we call o mas kilala sa tinatawag na law of marginal productivity. Okay? Huwag malilito ha, parehas din sila. Law of diminishing returns or the law of the marginal productivity. Ito ay nagpapakita na habang dumadami ang isang variable input tulad ng labor, ang karagdagang output naman mula sa bawat dagdag na unit ng variable input ay bababa, habang ang ibang inputs ay nananatiling constant. Ulitin natin. Ito ay nagpapakita na habang dumadami ang isang variable input, like for example, labor, ang karagdagang output, yung nadagdag na output mula sa bawat dagdag na unit ng variable input ay bababa habang ang ibang output naman ay consistent or constant. Let's talk about more on the key points, okay? The marginal product or the MP. When we say MP, ito yung ang karagdagang output na nagagawa or napuproduce mula sa pagdagdag ng isang unit ng variable input. Mamaya, we will give you the definite example. Okay? When we say total product naman, ito naman yung kabuong output na nagagawa mula sa lahat ng inputs. While the diminishing marginal returns, ang karagdagang output mula sa bawat unit ng variable input, yun nga, ay bumababa kapag lumagpas na ito sa optimal level yung mga inputs. So, halimbawa, isipin mo na sa isang small restaurant na may fixed na kitchen equipment at nadagdagan ang staff. Sa simula, yung pagdadagdag ng mga chef ay nagpapataas ng productions. Okay? Halimbawa, bawat dagdag na chef ay nagdadala ng 20 extra order bawat araw. Okay? Pero, pag akyat ng staff, masikip naman na yung kitchen. So, at ang efficiency ng bawat bagong chef ay bumababa. Halimbawa, nagiging 10 orders na lang ang nadadagdag kada chef dahil crowded na sa kitchen. Okay? So sa practical na aspeto, kung may maliit na space at equipment sa restaurant, ang unang dagdag na chef, okay, ay malaking tulong. Pero habang lumalaki na yung staff mo, ang kitchen space ay nagiging bottleneck na kasi same pa rin yung space. So ito yung dahilan kung bakit hindi palaging nangangahulugan ng mas magandang production efficiency ang pagdadagdag ng mas maraming tao. Sa halip, kailangan din natin i-consider yung size or kapasidad ng production area. Kaya para sa mga business owners,
mahalaga na hindi lang basta nagdadagdag ng resources, kundi siguraduhin na may sapat na kapasidad para sa mga ito. Okay? Optimizing the setup is a key for efficiency. Okay, cost of production. Ito naman yung gastos na kailangan ng firms para makagawa ng goods or services. It reflects the expenses sa bawat bahagi ng production phase or process. So, isa-isayin natin itong mga key points about cost. Okay, number one, fixed cost. When you say fixed cost, ito yung gastos na hindi nagbabago. Kahit walang production, tulad ng renta ng factory at salaries ng mga full-time staff na gumagana yung mga metro at rate nila. Okay? Kahit na wala kang trabaho, wala kang gawin, ito may metro talaga. Okay? When you say variable cost, ito naman yung mga gastos na nagbabago depende sa production level or yung ilan yung nagagawa tulad ng raw materials. At let's say for example, per hour yung bayad natin sa workers. At ang total cost naman, ito naman yung pinagsamang fixed cost at variable cost. So TC is equal to FC plus VC. Okay, that's the formula. Okay, the average cost naman, ito yung tinatawag nating gastos per unit. Okay? While the marginal cost, karagdagang gastos para sa isang dagdag na unit ng output. Okay? Halimbawa, sa isang cafe, okay? Ang renta at utilities nung cafeteria na yon, yan yung tinatawag nating fixed cost. Ay kailangan yan bayaran kahit isang kape lang ang mabenta mo. Okay? Pero ang cost ng kape or ng coffee beans, pati yung gatas at yung oras ng barista, kung yun man ay variable cost, yan ay tumataas kapag mas maraming kape ang ginagawa. So kung ang kape naman ay gumagawa ng 1,000 na kape, ang total cost ay ang pinagsamang fixed at variable cost. At ang average naman cost ay ang cost per kape. So, ang pag-intindi sa cost structure ay critical para sa pricing strategy. So, kung mas mataas ang fixed cost, kailangan ng kape na magbenta ng mas maraming unit para maging profitable. Samantala, kung variable cost ay mataas, so maaring kailangan nilang mag-adjust ang prices o maghanap ng paraan para mabawasan ang gastos. So, ang pagpaplano ng cost structure ay isang parang budgeting na kailangan mo nang maglaan ng tamang pondo para sa bawat bahagi at siguraduhin na hindi ka lalagpas sa budget. Okay? Economies of scale ay cost advantage na nakukuha or nakuha habang lumalaki yung production scale. While the diseconomies of scale naman ay kapag lumaki ang firm, syempre ang cost per unit ay tumataas dahil sa inefficiency. So the economies and diseconomies of scale. Let's talk about the key points about this topic. The number one is what we call internal economies of scale. It means ito yung savings mula sa loob ng firm tulad ng bultuhan na pagbili, okay? Advanced technology at specialized labor. While external economies of scale naman, ito naman yung savings mula sa mga factors sa labas ng firm tulad ng improved infrastructure at of course access sa mga suppliers at yung mga industry-specific development. Okay? That's the two, internal and external economies of scale. So when we say economies of scale,
It is the cost advantages. Okay? So, isipin natin na ang isang malaking factory, of course, na gumagawa ng electronics, to make it ano muna, more example. So yung bultuhan na pagbili ng mga components yan, nagbibigay sa kanila na yan ng lower cost per unit. Okay? So naka-invest din sila sa mga advanced machine na nagpapabilis ng productions. Pero kung ang factory ay lumalaki na ng sobra, maaaring magkaroon ng tinatawag nating diseconomies of scales. Halimbawa, mas mahirap na yung coordination sa iba't ibang departments kasi sobrang complex na, medyo lumaki na talaga siya. So, ang economies of scale ay nagbibigay ng advantage sa malaking firm dahil sa mas mababang cost per unit. Yun nga, pero kapag masyado na nga lumalaking company, yung management at coordination ay nagiging complicated at excuse me. At mas, of course, mas mahal na, may presyo na nagre-resulta na sa tinatawag nating these economies of scale. So, para itong pag-organize ng malaking event. So, sa simula, mas maraming resources, mas maraming resources, mas mababa yung cost per guest. Pero kapag sobrang laki na, so yung logistic na at coordination, yan na, nagkakaroon na ng challenge talaga. Okay? Cost structures in different market structures. Okay. Ang cost structures ng firms ay nag-iiba depende sa market structure. Okay? Kung saan sila nag-ooperate. So, bawat market structure ay may kanya-kanyang epekto sa pricing at production strategies. Okay? Uh, We will discuss briefly the market structure in this session. And of course, the details will be on the next session. So, uh, sana present pa rin tayo next session, okay? The number one is excuse me, perfect competition. So, sa perfect competition, dito sobrang dami ng competitors. Kaya walang firm na o company na may control sa presyo. Lahat sila ay price takers. Okay? Meaning, kailangan nilang tanggapin ang presyo sa market. So, nagpo-produce lang sila kung saan yung marginal cost ay equal sa marginal revenue. Dito, sobrang balance ng competition. Kaya, walang firm na nangingibabaw. Okay? Kaya, perfect competition. When we say monopoly, sa monopoly naman, isang firm lang yung nagko-control ng buong market. So dahil nga wala siyang kalaban, sila yung nagsiset ng presyo. So kung gusto nila ng magtaas ng presyo, kahit lagpas ang marginal cost, kaya nila dahil sila lang yung source ng product at services. Dito talaga malaking power ng monopolies sa market. While the monopolistic competition, okay, sa monopolistic competition, maraming firms. Pero ang kaibahan dito, may product differentiation. So, iba-iba yung products nila na ino-offer. Kaya downward sloping ang demand curve nila. So similar sa monopoly, nagpo-produce sila kung saan yung marginal cost is equal to marginal revenue. Pero may competition pa rin. Kaya hindi sila ganun kalaya or wala ang masyadong freedom sa pagtaas ng presyo. While the oligopoly, konti lang yung firms na nagdo-dominate sa market. Okay? Ang challenge dito, bawat decision sa pricing at production ay nakadepende sa galaw ng mga competitors. It's a game of strategy. Hindi ka pwedeng mag-decision nang hindi iniisip ang gagawin ng mga kalaban kasi malaki ang epekto ng bawat galaw nila sa market. Okay. Halimbawa, sa isang agricultural market tulad ng palengke, ang mga farmers ay price takers. So, ang presyo ng produkto ay nakadepende sa market price.
Okay? That's the perfect competition. Pero sa isang monopoly, tulad ng isang local water utility, okay? Ang company ang nagsiset ng presyo dahil wala ng ibang provider. Okay? Next, sa monopolistic competition, tulad ng sa fast food chains like McDonald's, Jollibee, Chowking, Mang Inasal, may control sila sa presyo dahil sa product differentiation. Pero hindi sila ganap na makapag-set ng presyo. Okay? While sa oligopoly naman, ito naman yung tulad ng cellphone networks. Okay? Ang pricing ay madalas na apektuhan ng competitors, yung mga price wars at tinatawag nating promotions. So, ang pag-intindi sa cost structures sa bawat market structure ay mahalaga para sa mga business strategy. Sa perfect competition, kailangan ng firms na maging efficient dahil hindi nila maitaas ang presyo. Sa monopoly naman, ang firm ay may flexibility sa pricing, pero dapat i-consider ang customer satisfaction. Sa monopolistic competition at oligopoly naman, ang competition at differentiation ay mahalaga sa pagbuo ng pricing strategy. So, ang bawat market structure ay parang iba't ibang uri ng laro or ng game. So, kailangan mong malaman ang rules at strategy para magtagumpay sa iyong market or prospective customers. Okay, to wrap up, okay, ang pag-intindi sa production at cost ay mahalaga sa pag-analyze kung paano ginagawa ng firms ang decision tungkol sa output, pricing, at resource allocation. Okay. Ang production function ay nagpapakita ng relasyon ng inputs at outputs. Ang law of diminishing returns naman ay nagpapakita ng challenges sa pagtaas ng production. At ang cost of production, which is the fixed, variable, at marginal cost, ay nakakaapekto sa profitability at pricing strategies. So, ang economies at diseconomies of scale ay nagpapaliwanag kung paano ang size ng firm ay nakakaapekto sa cost efficiency, habang ang iba't ibang market structure ay nagpapakita kung paano ang firms ay nag-a-adjust ng production at pricing strategies. So, ang mga concept na ito ay parang guide na makatulong sa atin para mas maayos at maunawaan ang mga workings ng firm sa market. Okay? Kung maayos mong maintindihan ang mga ito, of course, mas magiging handa ka sa mga challenges natin sa pagninegosyo. Okay? And I believe it is the last slide. Efficiency in production, like studying smart, but require balancing effort and resources. Okay. Before we end our session, quick talks muna tayo about being productive and efficient. So, tulad ng nasabi kanina, di ba? Efficiency in production is like studying smart. It required both balancing effort and resources. And sa ating pang-araw-araw na buhay, okay, productivity versus busy work. So, pagiging busy ay hindi palaging nangangahulugan na productive tayo, okay? Ang tunay na productivity ay tungkol sa paggawa ng mga bagay na may kahulugan at nakakatulong sa ating mga goals. Ano ba ang mga dapat gawin? Set clear goals. Kaya nang sa lagi ko sinasabi, magkaroon ng malinaw na layunin. Kung ang goal mo ay makapagtapos ng isang project sa trabaho or kahit sa ang business or engagement you are dealing with, i-breakdown mo ito sa maliliit na tasks. Halimbawa, kung kailangan mo magsulat ng report, i-schedule mo ang oras para sa research, drafting, at editing.
Pangalawa, isa sa mga susi sa productivity ay ang mahusay na time management. Kung paano natin minamanage ang oras natin ay nakakaapekto ito sa ating efficiency. Let's prioritize tasks, okay? Gumamit ng priority matrix para malaman kung ano ang dapat gawing na una at yung mga susunod pa. Okay? Ang mga importanteng task na may deadlines ay dapat unahin. Next, ito, highlight to. Avoid multitasking. Okay? Mas epektibo kung mag-focus tayo sa isang task na sa isang task ng sabay-sabay. Okay? Ang multitasking ay maaring magdulot kasi ng pagkalito at pagbaba ng kalidad ng trabaho. So, one at a time. Okay? Pangatlo, overcoming procrastination. Ang procrastination o yung tinatawag natin pagpapaliban ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pagiging productive. Pero of course, may paraan yan para malabanan ito. Una, break tasks into smaller steps. Yung mga malalaking tasks ay maaring magmukhang overwhelming talaga yun. Nakakalunod. Di ba? I-breakdown mo ito sa mas maliit na step para mas madali mo itong masimulan. Next, mag-set ka ng deadline or timeline. So, maglagay ng personal deadline kahit wala pang official na deadline. So, malaking tulong ito para makapag-focus at magtrabaho ng mas maaga. So, kung may malaking project kang kailangan tapusin, i-divide na ito sa bahagi tulad ng planning, execution, at review. Iset mo ang deadlines para sa bawat bahagi. And of course, building good habits. Ang pagbuo ng magandang habits ay isang paraan para maging consistent sa pagiging productive. Ang habits na ito ay, of course, makakatulong na magawa mo ang mga tasks ng mas madali. Always say, start small. Huwag ma-overwhelm sa mga malaking pagbabago. Simulan mo sa maliit na habits at i-build up ito over time. Next, stay consistent. Ang consistency is the key. Kahit maliit lang na improvement araw-araw ay nagbubuo ito ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. So, kung gusto mong maging organized, maglaan ng 10 minutes araw-araw para mag-ayos ng workspace mo. So, paglipas ng panahon, aba, magiging habit mo na ito at mas magiging productive ka na. So, kung hindi mo naman natapos ang isang task sa deadline, minsan kasi nagagalit tayo sa sarili. Huwag tayong magalit sa sarili natin. Hindi tayo mabagal. So, tingnan mo itong bilang pagkakataon na matuto at pagbutihin ang time management skills mo. So, kasi ang bawat hamon ay isang pagkakataon, of course, para sa personal natin na pag-unlad. Kaya, don't be hard to yourself, okay? May ano yan, may steps yan, okay? May purpose yan, okay? Para lalo tayong gumaling. And I think that would be all. Thank you very much for watching and listening. I hope may natutunan tayo, and of course, I hope to see you in our next sessions. God bless you.